Kailangan natin itanim sa simbahan yung mga request natin, yung mga problema natin, yung karamdaman natin, yung saloobin natin, yung sama ng loob natin. Sa mister, yung away ng mag-asawa, away ng magkakapatid. Alam niyo po ba, ang delikado sa magkakapatid, laging nag-aaway. At ang masama pa nito, tumanda na sila, magkaaway pa rin sila. Tapos ito pa, ang kunyari, bati-bati sila. Pag namatay yung kanilang tatay, kunwari, bati-bati sila. Pag namatay yung kanilang nanay, kunwari, bati-bati sila. Pag wala na, away na naman sila. Nakakalungkot yung mga ganyan. Kaya nga, kailangan natin ng Ark of the Covenant. Kailangan ng restoration sa ating family. Sa family, magulang at sa anak, kailangan magkaroon ng restoration. Kung ano yung problema sa magulang at sa anak, kailangan itanim sa simbahan. Kung anong problema sa mag-asawa, kailangan itanim sa simbahan. At kung ano yung itinanim mong problema, aayusin yan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi niya, I will return and I will restore kung ano ang problema itinanim mo sa simbahan. At lalabas ka sa simbahan na buhay mula sa ating Panginoon, kapayapaan mula sa ating Panginoon, kagalingan mula sa ating Panginoon, kaayusan mula sa ating Panginoon ang siyang ating tatanggapin pag tayo po ay lagi naroon sa simbahan, nagtatanim ng lahat ng mga sitwasyon sa buhay natin. Estudyante, problema sa tuition fee. Puro na lang si tatay at si nanay ang namamroblema sa tuition fee. Hindi naman umaangal. Pero mga estudyante, galingan niyo pa. Yun lang ang makakonsuelo ninyo sa inyong mga magulang. Kahit hindi na kayo magpasalamat, mag-aral lang kayo ng mabuti, malaking pasasalamat na yan na tinatanggap ng inyong mga magulang. My point is, for sure, the Lord is going to restore. Ano yung problema mo sa mga ministry na yan, kung ano yung sitwasyon mo sa mga ministry na yan, huwag kang mag-atubili pumunta ng simbahan. Dahil sa simbahan, dito mo dapat itanim lahat ng lungkot, lahat ng problema, lahat ng sitwasyon, at aayusin yan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.